Matapos ang 2 taon, yun ba ang inaasahan ninyong pulboronic video? Well, ako po, sa totoo lang, una-una, siguro dahil tinanggap ko ng katotohanan, hindi na ako nagulat. Kasi marami na magsasabi talaga na talagang gumagamit ang presidente. Si dating presidente Rodrigo Roa Duterte, si Agent Morales, si Nikki Cosseteng, at saka meron pang Rolling Stone article na nung siya daw ay nag-aaral dyan sa England, eh siya ay nagbebenta rin ng cocaine. No? Ewan ko, hindi naman niya dinimanda for libel yung Rolling Stone article na yon. No? So parang sa akin, alam ko na. So hindi na ako nagulat. So wala nang pagkagulat sa akin. Kaya ako'y nagtataka bakit ang naging reaksyon ng administrasyon, fake yan. Well, mas maganda sigurong naging response nila kung talagang naniniwala sila na hindi gumagamit ang pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yung pagkuha nga ng hair follicle test. Bakit? Kasi hair follicle test, yan yung magdedetermine on a long-term basis kung merong traces of cocaine sa katawan ng tao. Yung wee-wee test o yung urine test kasi, after 3 days, nawawala na yan sa urine. Pero yung hair follicle test, long-term, magkakaroon ng epekto. Magkakaroon pa rin ng trace. Kaya kung gusto nila talagang pasinungalingan yung video na yan, ang pinakamaganda, mag-hair follicle test ang ating presidente. Now, anong sa tingin ko ngayon? Well, sa mulat-mula, may suspetsya na ako na talagang gumagamit siya ng droga. At ngayong nakita ko ang video, wala nang kaduda-duda na nung minsan gumamit siya ng droga. Ang tanong ko na lang is, hanggang ngayon ba? Well, sana nga po hindi. Dahil kung siya, bago siya naging presidente, gumagamit siya ng droga, actually wala akong pakialam. Bahala siya sa buhay niya. Yan ay kalusugan niya. Alam naman natin na ang cocaine ay talagang nagkakaroon, no? O it causes widespread damage to one's body. No? Kasama na dyan yung heart attack, kasama na dyan yung kidney failure. So kung gusto niyang mamatay sa bisyo, bahala siya sa buhay niya. Pero dahil siya nga ay presidente, abay, itong cocaine nakakaapekto talaga sa pag-iisip. Anong nangyayari? Well, yung last broadcast ko, dinitali ko kung anong mga epekto ng cocaine. It's a higher. It's an upper. So talaga nagpapakasaya siya. You feel happy about it. No? Pero at the same time, ang mga side effects niyan, anxiety, paranoia, confusion. Kapag ang bansa ay gaya ng Pilipinas na humarap sa isang bansa na katunggali sa pinag-aagawang teritoryo, siyempre, anong mangyayari kung meron kang anxiety, meron kang paranoia, meron kang panic attacks? Ay talagang kakalad ka rin mo talaga sa kuko ng digmaan ang bansang Pilipinas. So sa akin, ang epekto kung kumukuha pa ng pinagbabawal na droga ang presidente sa ngayon ay dahil ito'y nakakaapekto sa mga desisyon nga na ginagawa ng presidente, kasama na dyan yung napaka-importanting issue kung tayo ba ay makikipaggera sa China. Sana naman kung tayo makipaggera sa China, siguraduhin natin na nasa tamang pag-iisip ang ating presidente. Marami rin nagsasabi na isa pang manifestation na nagko-cocaine ay yung paggalaw ng panga. Mga ganyan. Napakadami na ngayon sa internet na nagpapakita na gumaganyan ng presidente. Isa po yan sa side effects. Kaya ang akin lamang, hindi po sapat yung denial at pananakot na ginagawa ni Secretary Abalos ng DILG at ni Secretary Guibo ng DND. Ang nakapagtataka, bakit kaya si Secretary Guibo ay nagkomento? Bakit hindi na lang si DILG? Dahil ang DILG naman, police matter yan. Kung sinasabi nilang fake yan, no? Bakit pati ang DND? Well, siyempre po, dahil siguro worried ang administrasyon kung ano maging epekto nitong pulboronic video na ito sa ating kasundaluhan. Dahil profesional po ang ating mga sundalo at meron silang mandato na protektahan ang taong bayan. At siyempre, kapag bangag ang presidente at nasa kuko ng digmaan, abay, meron talagang papel na gagawin ang hukumang sandatahan bilang protector ng ating taong bayan. Abay, ito pagiging protector ng ating hukbong sandatahan, hindi po nanggaling sa akin yan. Yan po ay nasa saligang batas. So kung sa tingin talaga ng kasundaluhan na tayo kinaladkad sa giyera dahil wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente, talagang marami sa kanila ang mag-iisip ko anong dapat gawin nila bilang protector ng taong bayan. Yan po siguro ang dahilan kung bakit nagsalita rin itong si Secretary Guibo, no? Dahil worried sila na baka nga magkaroon ng conclusion ng ating kasundaluhan na kinakailangan ng protektahan ang bayan.
nagtataka din ako kung ano yung magiging kaso nila doon sa author ng video. Ako po'y nagbibigay pugay kay Maharlika Boljakera at sa kanyang mga puting ahas. Nako, kung ako po ay may puting ahas gaya ni Maharlika Boljakera, napakadami ko nang na-expose na kabalbalaan dito sa gobyernong ito. Pero alam nyo, kung wala si Boljakera at saka yung matatapang niyang mapuputing ahas, marami tayong mga kababalaghan na hindi malalaman at kasama na nga itong pulboronic video. Now, malalaman din ba natin yung tungkol kay distressed mother na kinidnap ang anak, di umano dahil tumawag ang First Lady mismo doon sa asawa ng ating Secretary of Foreign Affairs para ipatupad itong kidnapping na ito? Hindi rin, no? At saka siyempre, malalaman din ba natin yung mga napakadaming mga iskandalo na in-expose ni Maharlika Boljakera. Kaya nga po, kung meron tayong leksyon na matututuhan dito sa mga ginagawa ni Maharlika, dapat magkaroon na tayo ng Whistleblower Act. Nung ako po'y kongresista noong 17th Congress, isinurong din po natin yan. Kinakailangan kasi natin magbigay proteksyon at saka immunity laban sa prosecution doon sa mga mag-i-expose na mga scams at mga iba pang kababalaghan sa gobyerno, gaya ng paggamit ng pulvoronic. Now, sabi rin sa akin ni Maharlika, at I'm sure sinabi na rin yun sa broadcast, natatawa lang siya sa mga denial. At ngayon, DICT, NBI sumali na. Kasi bago daw niya pinabroadcast ito, siya mismo nagkaroon ng duda. Baka mamaya, ano tawag doon, makuryente. So ang ginawa niya, pina-authenticate daw niya on 2 levels. Number 1, na hindi ito AI. At number 2, si PBBM nga ang nasa video. At on 2 levels, nagkaroon siya ng positibong resulta. So kung pinagmamayabang ng gobyerno yung mga pag-aaral na ginawa ng NBI at saka ng DICT, hello, meron pa mga foreign laboratories na on the contrary, according to Maharlika, ay nag-certify na yan ay hindi deep AI at hindi at si PBBM talaga ang nasa video. So paano na yan? Labanan ng mga eksperto. Sino paniniwalaan natin? Yung mga dayuhan na wala namang interes magsinungaling or yung mga taong gobyerno na siyempre ang gagawin nila ay i-absolve or sabihin na fake yan dahil si presidente nga ang pinapakita dyan sa video na yan. Well, pasensya na po kayo ha. Ako, mas maniniwala ako sa mga disinterested parties gaya ng mga dayuhan dahil ano man ang pakialam nila kay PBBM at sa Pilipinas. Sila, gagamitin lang nila ang siyensya at mukhang sila naman ginamit ang siyensya. Alam niyo ba ho, meron din program sa internet ha. Pwede niyong i-download yan. Pag ginamit niyo yung program na yan, malalaman mo kung deep AI siya or invento lang. At meron lang sa internet na ipinost naman itong si vlogger na si Sas na pinalitan ng muka doon sa pulvoronic video na yan at linagay ang mukha ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayun, lumabas. AI siya. So mamayang gabi, dito naman sa New York, ang gagawin namin, the same program, susubukan namin na ilagay yung video na naipakita na ni Maharlika at titignan natin kung ano ang resulta. Mamayang gabi po yan, 7 o'clock in the evening New York time, 7 o'clock in the morning Manila time. Panuurin nyo as we subject the pulvoronic video sa test kung ito nga po ay artificial intelligence o hindi. Ulitin ko po ha, itong authenticity ng tape neto, labanan na lang po ito ng siyensya. Pero mas mabuti pa rin kung gusto niyang pasinungalingan, talagang kumuha siya ng hair follicle test. Gaya ng rinikomenda ni dating Presidente Rodrigo Roa sa kanyang statement. Okay, tignan po natin kung meron tayong mga texters. Ngayong araw, tumatawag po ang isang mayor sa akin. Mamaya ako na po kayo sasagutin dahil ako po ay narito ngayon nagbo-broadcast. So, nagbo-broadcast lang po ako ngayon. I will call you back right after my broadcast. Alan Watson, ako, Atty. Harry Roque, tinutuligsa ng mga inggiteros si Maharlika. Well, ako po ay nagpupugay talaga kay Maharlika dahil siya po talaga ngayon ang pinaka-importanting expose lady ng bayan. No? Siya po pinaka-importanting whistleblower dahil yan naman po si Maharlika ay dati-rati talagang supporter ni PBBM. Ang hindi ko nga maintindihan, bakit yung gaya ni Maharlika, bakit yung gaya ni Vic Rodriguez, yung gaya ni Glenn Chong, nakakampi na nila dati, hindi pa nila naalagaan.
kung sino pa yung napakalapit sa kanila dati, yung 3 taong yan, sila pa ngayon ang tumutilig sa administrasyon. There is something wrong with the way that the President and the First Lady lead the country. Kasi hindi ko maintindihan talaga bakit hindi nila mahawakan yung mga tao na talagang nagsakripisyo para sa kanila, mga tao na magpapakamatay para sa kanila. Dino Camilon, hello idol, watching from Chiayi City, Taiwan. Hello Dino. Okay, Nora Henry, attorney, kakasuhan daw lahat ng nag-upload. Naku, ano kayang kasong i-upload mo dyan? Naging malinaw naman po sa Korte Suprema. Yung pag-share, wala pong pananagutan yan. Okay? Sige, ano pa po? Alan Watson, yung grupo ng ilang DDS vloggers po, Atty. Harry Roque, bakit puro atake sila kay Maharlika? Mga inggiteros. Ay, hindi ko po alam yan kung talagang tunay na DDS vloggers sila. Hindi ko po alam kung bakit ganyan. Mac, Suke, Spox, are there any more pulveronic videos coming out? Well, hindi ko po alam. Sabi ni Maharlika, meron pa raw, pero hindi ko po talaga alam dahil alam nyo, nainggit nga ako kay Maharlika dahil sa kanyang mga puting ahas. I wish I had access to the same puting ahas. Okay? Okay. Tingnan pa natin ang susunod.